Dear Tita L, magandang gabi po sa inyo, pati na sa mga listeners ng Shoutout. Ako po si Aiza, pero hindi ko po totoong pangalan. Medyo maselan po ang ikikwento ko tungkol po sa kaibigan ko. Sana po matulungan niyo akong magdesisyon kasi feel ko mababaliw na po ako kung naiipon ko lang to sa sarili ko. Ito po kasing kaibigan ko, nag-online dating app. Wala lang, panlibang-libang lang daw niya. Not until may nakilala siyang isang married na guy. Matanda na po siya ng 7 years. Itong lalaki sa aking kaibigan at meron pang asawa. OMG! Nag-click kami right away, eyes! Yan po ang sabi niya sa akin habang todo kilig pa siya. Ako naman, agad nang nabahala. Basta sabi ko sa kanya hanggang chat lang sana. Kasi mukhang hindi na siya mapipigilang makipag-usap dun sa lalaki. Hinayaan ko rin siya na kwentuhan ako ng update sa kanya nung guy kasi para maalalayan ko po siya. Kaso Tita L, ang tigas talaga ng ulo niya. Nag-meet up na pala sila at huli na nang sabihin niya sa akin, tapos na po dahil may nangyari na agad-agad sa kanilang dalawa. Grabe po talaga, sinermonan ko yung kaibigan ko. Alam mo bang pinapasok mo, may asawa yung tao, kung tao man siya. Sabi naman niya po, naka-open relationship naman daw sila ng wife niya, kaya wala naman problema. Anong open relationship? Bakit sigurado ka? Tumango lang siya. Tapos, nag-walk out. Ako naman, inistalk ko agad ang Facebook, Instagram at X nung lalaki. Sa Facebook ko siya nahanap. Nalaman ko na false identity yung alam ng kaibigan ko. Saka sa mga pictures nila ng asawa niya, obviously they are not in an open relationship. Sinabi ko po yun sa kaibigan ko pero dinefend pa niya yung lalaki. Kesyo, dating app daw yun, natural lang daw na may naglalagay ng o hindi naglalagay ng totoong pangalan. Nag-brown out yung TV. Yung TV natin nag-brown out. Ako naman, nainis na ako, Tita L. Sarap lang sa bunutan kasi nung kaibigan ko. So ngayon po, hindi ko na alam kung dapat na ba akong makialam. Tempted na po akong mag-message dun sa wife ni Guy pero iniisip ko rin kung ready na ba akong madamay sa gulo. Pero tingin ko, mas malaking gulo po kung hahayaan ko lang yung ginagawa ng kaibigan ko at nung lalaki. Di rin naman po madali to for me kasi best friend ko yung involved pero mali po talaga eh. Talo rin naman siya kahit saang anggulo. Sana po matulungan ninyo ako. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Tago niyo lang po ako sa pangalang Aiza. Okay, Aiza. Alam mo, we can only help our friends kahit na best friend mo yan to a certain extent. Kapag ang isang tao, lalaki man yan o babae, kapag in love yan, wala yang naririnig kahit na yung karelasyon niya ay taken na. Wala yang maririnig, bingi yan. Ang puso niya nagko-courting heart kasi in love siya. Kahit anong sermon mo dyan, kahit na anong pangaral mo dyan, kahit pigilan mo pa yan, gagawin niya yung gusto niya kasi nabubulaga na siya sa pag-ibig. Literal, hindi na niyan ginagamit yung utak niya, puro puso na lang, emosyon na lang yung pinapagana niya. I think we can only help our friend to a certain extent. Pagdating dun sa tanong na dapat mo na bang kausapin yung asawa nung lalaki, will you be messaging her? Paano mo siya kakausapin? May troll identity ka rin ba?
Will you hide yourself in another name? Hindi ba? Kasi baka mamaya, well, sabi mo nga, hindi ka pa handa na madamay sa gulo. Ano yan eh, nasa timbangan ka ng moral conscience, pero kung sino pa nga yung nasa labas ng eksena, siya yung nakikita yung buong picture. Morally speaking, mali talaga yung ginagawa nung friend mo. Kasi bukod sa makakasira siya ng pamilya, malilibelan pa siya. Hindi ba? Alam nyo na, yung kabit. Number 2. Di ba? Sabihin pa siya ng flirt. Hindi. Ganon, hindi ba? At the same time, sinisira niya rin yung sarili niya because baliw na baliw siya sa lalaking may asawa na. So if your moral compass, your moral conscience leads you to that part na parang kailangan sabihin ko sa asawa, why not? Why not? Nasa sayo rin yun kung magpapakilala ka bilang best friend talaga niya, or you can always report it anonymously. But, kung sa messenger mo siya, or kung saan man, na social media app ka, susumbong or makikipag-communicate dito sa wife ni lalaki, siguraduhin mo muna, Mars, na meron kang pruweba. Otherwise, kumbaga nga sa kaso, this is going to be a weak case. Because iisipin lang niya, naninira lang to sa relasyon namin ng asawa ko. Diba? Siguraduhin mo rin na meron kang ebidensyang ipapakita kay wife kung sakali man na magsusumbong ka. Otherwise, wala. Baka mabasura lang din yan. Okay? Sundin mo yung konsensya mo. You will never go wrong. Kung dumating ang araw na nagkawalaan sila at nalaman ng best friend mo, obviously she will get hurt because how can you do this to me, best friend kita? Pero you can always tell her, kaya ako yun ginawa kasi ayaw kong masira ka, and yes, best friend kita. Sa panahon ng kagagahan mo, yung matinumong best friend ang gustong i-redirect ang buhay mo sa muli sa tama. Hindi ba? Kung hindi niyo yun maintindihan, just give her time. And if in this lifetime she never forgives you, okay lang yun as long as you did what is right. Sabihin mo rin kay best friend mo pag nagalit siya sa'yo, what if, fast forward years from now, at yung asawa mo, yung kumaliwa, at alam ko rin, hindi ba gusto mo, sasabihin ko rin sa'yo ang totoo? Sometimes, really, the truth hurts. Okay, Aiza? So sana kahit paano nakakatulong dahil seryoso talaga ako dito ngayon, ha? Hindi ko kinaya yung mga galing sa basement 3 yung mga payong yun, ha? Ang lalim, men. O, diba? So sana, Aiza, nakatulong. Okay?